Napaka-antipati ko kasi nung lalaking yun eh. Oh. O sige, kumain na kayo. Pelito, naisip ko ngayong hepe ka na. Kailangan mo ng mas matibay-tibay na sinturon. Pinasadya ko pa to sa Zamboanga. Tapit mo na lang dyan. Pakibilisan ang paglabas ng pagkain. Babalik pa ako sa headquarters. Kuya Mike, pinagawan kita ng bag. Lalagyan ng mga gamit mo. Rowena, kailan ba magre-report sa akin yung sinasabi mong kapatid ng co-teacher mo? Nahihirapan ako lang clerk sa clinic eh. Hayaan mo. Kakausapin ko bukas si Merced. Sir? Reden, kukurutin kita dyan kapag wala kang regalo sa akin. Pwede ba yon? Kahit sa isa kong utol na babae, kakalimutan ko pa. Pabango. Paborito mo yan, di ba? Thank you, ha? Ikaw naman kasi eh. Ang daya-daya mo. Parating si tatay na lang pinadadala mo ng sulat. Samantalang, miss na miss ko na yung kwentuhan natin. Sorry ate Mas gusto ko kasi nagkukwentuhan tayo ng personal eh. Tulad nito, mas masaya. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon ay mamamalagi na rito si Bunso. Kaya nakumbinsi ko siya na maghanap na lamang ng ibang mapapasukan. Hayaan nyo. Magbuhat ngayon. Hindi na ako maglalayas. Siya nga pala, Papa. Huwag nga kayong makialam sa mga lupaing ipinamigay nyo na. Hayaan nyo na yun sa mga tauhan nyo. Mabutit na banggit mo yan, Kuya Lito. Dahil marami sa mga pasyente ko nagtatanong kung nagbalik daw uli ang alitan ng pamilya Cordero at Ibarra. Eto na naman tayo. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na pangimbabaw lang pinakikitang kabutihan ng Gobernador Guevara na yan at ng kanyang anak na si Alex? Simulat sa pulpa, traidor ang angka na yan. Pa, alalahanin mo akong hepe ng pulisya dito sa San Vicente. At ako'y nasa ilalim ng tuwirang pamumuno ni Governor. Ang pangit naman tignan na ang ama ko mismo ang siyang pangunahing kumakalaban sa kanya. Para tuloy lumalabas na meron kayong political ambition. Na balang araw tatakbo kayong gobernador ng buong lalawigan. Teka. Tila yata lumalawak na ang issue kung saan sana nagsuot. Ang sa akin lang naman wag nang pakialaman yung mga lupang ipinamahagi ko na. Alam ko ang Alex Guevara na yung kakonsyaba ng mga multinationals na magtatayo ng mga planta dito sa atin. Madedihado lamang ang mga taga-rito, alam ko yan. Kuya Lito, Kuya Mike, bakit hindi na lang natin hayaan si Papa sa gusto niya? Wala naman ako nakikita masama dun. Kung ang tingin ng mga Guevara ay kinakalaban sila ni Papa, hayaan natin sila. Maliwanag na mababaw sila. Hoy, Reden! Kailan ka pa nagkaroon ng konsensya para sa pamilya natin? Kung inaakala mo sa matagal na panahong paglayo mo sa amin, ay nakalimutan ko na ang kasalanan mo, nagkakamali ka. Patay ka na. Di pa rin kita mapapatawad. Mas mabuti pang pansinin ng isang pulube kaysa sa isang sutil na kapatid na katulad mo. Pwede ba pakiusap lang? Tigilan nyo na yan. Bakit ba napakatigas ng mga loob ninyo? Kahit pagbali-baligtarin man natin ang mundo, hindi natin mayalis ang katotohanan na kapatid natin si Reden. Siya'y kadugo natin. Teka muna, kakain ba tayo? O magpapatayan? Sigurado, Kuya Lando. Siya yung best friend mo. Parang G.I. Joe. Doon sa picture na ipinadala niya noon sa'yo. Oo, baka nananaginip ka lang. Sa Mindanao nakadestino yun. Sabi nga niya sa akin, hindi siya basta makakauwi rito. Pero siya yung nakita ko sa bayan kahapon. Siya yun. Bakit hindi mo ikinuwento sa akin kagabi? Marami kasi akong homework eh. Kaya binantayan ako natin, Merced, para matapos agad ako. Nakakainis nga eh. Ang higpit-higpit. Dapat lang. Kaya numa-assign dito yan sa bayan para magtrabaho. Dito ka na pinatira sa atin. Siyempre, malayo pa pag uuwi siya dito sa Santa Monica. Hindi lang yun. Para maalis yung ugali mong bulakbol. Basta. Pumunta tayo kay Kuya Reden. Para makipagkwentuhan ako ng tungkol sa gera katulad nito. Kaya aga-aga nagdidiskusyon kayong magkapatid.
Ano ba talagang issue ha, Kuya Lando? Kilala mo naman itong pinsan mo. Tulisan. Basta't kakulitan ang pinag-uusapan, wala nang tatalo. Tata Temyong, ano ho ba yung sorpresang sinasabi nyo? Basta sumunod ka sa akin. Matagal kong iningatan ito dahil alam kong babalik ka. Inasabik nyo naman ho ako eh. Nasaan ba yun? Halika, sumunod ka sa akin. Naroon sa bodega. Talagang iningatan ko yan para sa pagbabalik mo. Salamat, Tata Temyong ha. Boss, Oh, Brando. Kumusta na lakad mo? may balita ako. Uminom muna kayo, Brando. Kaya nga ikaw ang pinagkakatiwalaan ko eh. Mabuti pa hihintayin natin si Papa. Magandang umaga po, Gobernador. Magsiupo kayo. Ayos na bodega ng mga barel, Gov. Sa atin na ang caretaker doon. Pinayroll ko na. Kaya wala nang kawala. Kaya lang pa, problema pa rin natin ang bayan ng San Vicente. Si Merto Cordero lang naman ang tinik dyan eh. Pinatatagal nyo pa. Isang kapani-paniwalang aksidente lang. Tapos na ang problema natin. Inip na ako, Alex. Ano ba, puro na lang ba kayo plano? Relax lang pa. Matagal ko nang ginigisa sa sarili nilang mantika ang mga kordero. May tiwala na sa akin yung panganay nilang si Lito. Yung hepe. Gusto kong maging malinis ang lahat. Ayokong masisira ka sa mga tao ng lalawigang ito. Huwag kang pakalilingat. Baka mabaligtad. Hindi mo alam. Ikaw na pala minamaniobra nila. Alalahanin mo, Alex. Kalaban kong mortal ang angkan na yan. Papa, noon pa man, nasa utak ko na ang mga bagay na yan. Kitang-kita mo naman ang ngit-ngit ko. Kapag eleksyon, tanging sa bayan ng San Vicente ka lamang natatalo. Kaya naman natin walong bayan, Gov. Tsaka kahit kailan, hindi kayo matatalo ng Gobernador. Sa atin naman nakaupo mayor doon eh. Nasasabi nyo lang yan dahil hindi pa aktibong pumapasok sa politika si Merto. Eh kung biglang bulatin ang utak niya at tumakbong gobernador, paano na ako? Hindi na tayo aabot dun pa. Planchado na halos ang susunod kong mga hakbang. Walang bulilyaso. Sabi mo nga, kung hindi natin makuha ng patayo, kunin natin ang pagkapang. Ang bayan natin talaga na yatang walang asenso. Abay, habang nagmamahal ang mga bilihin, lalong humihirap ang buhay. Eh, sino mo bang dapat sisihin, Kabestre? Abay, sino pa? Kundi tayo mga tiga rito at lahat ng bumoto kay Mayor natuta ni Governor Guevara. Naku, Kabestre, hinahinaan nyo naman ang bunganga nyo. Baka may makarinig sa inyo rito. Bakit? Totoo naman sinabi ko
magmula nang maupo yan si Mayor dito, bilang na bilang ang araw na narito yan. Kadalasan kung wala sa Maynila yan, nasa abroad, nagpapasarap. O ano, di ba? Sabagay. Oo. Kabestre, Hmm. di ba si Reden yun? Ang bunso ng mga kordero? Oo nga, no. Abay, dumating na pala ang damuho. Reden! Tumahan ka muna, halika! At Soft na drinks. makapag-soft drinks, dali! Magandang umaga ho. Kamusta na ho ba, kabestre? Mabuti naman, iho. O ikaw, Tiboy? Ito, mabuti. Maupo ka muna, iho, at mag-soft drink ka. Yung soft drink, bilis! At saka ho, sigarilyo. Saan ka ba, iho? Ay, isang stick lang ho. Stick lang. On the house to, iho. Pambestre, halos wala akong pinagbago tong tindahan nyo ah. Eh, ganito rin ho ang itsura nito noon eh. Walang kwarta, iho. Nauwin lahat sa puhunan. Tsaka solo lang naman ako eh. Libangan ko lang ang pagtitinda. Eh, yung anak nyo, yung nag-abroad. Nadagit ng hapon. Nakalimutan na ako. Kabestre, magkano ba itong nakain namin? 3.50 lang yan. At sa'yo eh, 4. Sandali, iho. Asikasuhin ko lang tuhan na buhay. Babalik ako. Hintayin mo ako rin din, ha? Maghuhuntahan pa tayo. Sige ho. Aling Belen, pwede ho makisindi? Ito ang bayad namin, oh. Reden, mauna na kami sa'yo. Sige ho. Yung sa akin mo, pakikwenta. Gano? 8 pesos. Pakilista muna. Lista na naman? Wala na eh. Sige na din.